Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Sir Rayron. Hello, good afternoon, Mama Sam, and to all your viewers. Ayun. So, magandang hapon. So, syempre, isa na namang mainit na talakayan ang pag-uusapan natin ngayon with Dr. Raynon Del Rosario. So, syempre, napakaswerte ko dahil na guest natin si Sir Raynon dito sa ating channel. At it's my honor. Thank you so much, Sir Raynon, sa yung time sa pag-guest mo dito sa ating Mama Sam Vlog channel. Maraming salamat din sa iyo. Of course, it's always an honor to be part of your historical vlog. To all your followers, alam mo, you are very popular not only in Thailand but also in ASEAN. So, it's always nice to join you in this special conversation, lalong-lalo na ngayon ang topic natin talagang very important because hindi lang to, it is not only about being authentic, but we are also talking of the reality on how this organization and the world will be in the years to come. Maraming salamat, Sam Brusas. Isa kang icon sa aming Oh my lahat. God. Thank you po. From you, it's my honor. So, syempre bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Dr. Raynon Del Rosario. Yes, hello sa inyong lahat. Oo, si Sam at saka ako, we became friends more than 2 years already. But right now, I am based in Manila. Nandito tayo sa Manila. At ako po ay nagsisilbing chairman ng International Peace Diplomacy Corps. Meaning, nag-a-advocate tayo ng peace and development through education campaign and policy awareness. So yun po ang ating ginagawa sa kasalukuyan. And ako naman, I'm very much appreciative sa ginagawa ni Sam kasi si Mama Sam Brusas talagang isang napaka-totoo. Pag sinabi niya hindi siya bias, talagang very objective. And yung personality mo kasi, isa yan sa kailangan natin. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, kundi kung ano ka sa likod ng camera. And on that note, syempre, nagpapasalamat tayo kasi part of this topic is something that we will discover, hihimayin natin, at bibigyan natin ng linaw. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga pinag-uusapan ngayon sa likod at harap ng camera? Ayun. So, maraming salamat. So, yan, nakilala natin si Sir Raynon. At least, miski pa paano. But, it's my honor uli, Sir Raynon, sa mga sinasabi mo regarding sa akin. Actually, ako ay nandito lang ay para lang sa isang positibong pananaw mula sa ating mga pinag-uusapan araw-araw, lagi-lagi. So, as long as possible, syempre, I try my best na mapakinggan yung magkabilaan side, makita kung sino nga ba at dapat na ipadala natin sa mga pageant, kung saan man siyang pageant na lumalaban. But as long as possible, syempre, 100% na suporta syempre sa Pilipinas. So, Sir Raynon, may tatanong po ako sa inyo. Itong mga nakaraan, mainit na pinag-uusapan ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe na ito nga si Kun An, ang pagbenta niya sa kalahati ng share niya sa Miss Universe sa Mexico. And then, ayan, may mga pumuputok na balita regarding dito sa nangyayari sa mga pinapasok nila tulad ng mga transgender, married, at kailangan ba talaga to sa mga business na ganito? So kayo malaki yung nalalaman ninyo sa industriya ng mga business. Ano ang thought ninyo regarding dito? Well, marami akong gustong sabihin, but simulan natin on a political perspective. As a political analyst, ang ginagawa ng MU ngayon sa liderato ni Kun An, kung pagbabatayan natin ang mga nag-leak na video, this is really a game of political
colonization of mindset na gusto niya lahat ng tao maging parte, maniwala at maging kabahagi ng tinatawag na inclusion and diversity ka nga. Pero on a business side, ginagawa din to para magkaroon ng mas malaking profit in different ways. So, it's really a profit-oriented mindset. Kaya lang, in reality, it seems na hindi naman pala totoo. Siyempre, yung video na yon, kahit anong anggulo ang sabihin mo, mahirap kasing i-debate na inedit yon. Or meron doon na distortion na tinatawag. Kasi klarong-klaro na yung video na yon ay nakuha mismo sa aktual na board meeting. So ano nga ba ang board meeting sa kaalaman ng mas nakakarami? Ang board meeting ay isang pagpupulong ng mga shareholder ng isang malaking kumpanya. Ngayon, ang Mexican Business Group na pinamumunuan ni Raul at si Kun An ng JKN of Thailand, nandoon sila sa Mexico para magkaroon ng dialogue kung paano nila gagawin yung sunod na version ng na gagawin nga sa Mexico. Ngayon, ang nakita natin, lumabas to sa kalagitnaan ng awayan at bayangayan ng dating president na dating pinamumunuan ng magiliw at matatag na Paula Shugart. And nakakalungkot kasi hindi lang to issue ng mga national directors, kundi issue to ng lahat ng tao. Naniniwala, stakeholders, at saka even yung mga fans. Kasi, honestly speaking, pagkatapos kong mapanood yun, hindi ako makapaniwala. I even do not know how they can make a crisis management bilang isang PR practitioner din dito sa ating bansa, kung paano yun magagawa ng paraan. Pero, alam mo, Sam, sa aking pananaw, it gives me clarity that based on the candidates that were presented last 2 weeks ago or last week by the MUPH, I realized that it is clear that there are 3 candidates na masasabi kong pwede nating i-focus given the situation on what we heard, what we saw. Kasi before ano lang siya, mga agam-agam. But because of the leaked video, it's already clear na yung mga pinagsasabi-sabi ay totoo na talaga. That is the justification and the closure that the concept of inclusion and diversity is only a marketing tool, it's only a propaganda, it's only for publicity purposes, and we really have to stick to the core of what we want. And I realized na yung gusto ni JKN, hindi siya IMG era. It's really a Trump era pa rin yung kanilang, parang bumabalik sa Trump era. Kasi yung advocacy parang nawala. The IMG, kasi kung iisipin yung purpose ng maraming advocacy sa last edition, tapos yung mga nag-top 5, yung advocacy nila, hindi nga nabigyan ng spotlight. Right? So, that's also the reason why we just made it to top 10 and not even to top 5. And maybe I was also shocked because from the very start na nagbigay sila ng award for the best advocacy or whatever, kung ano man yung titulo na yon, does it mean na pwedeng makakuha ka nun, but it does not assure you of the top 5? Kasi during the preliminary, when all the candidates were shortlisted doon sa advocacy, masasabi ko
na somewhere among of those names na tinawag, sila yung mabibilong sa top 5. Kasi to the assumption that advocacy is 50% or was given high premium. But towards the finals, ang nangyari, hindi na pala yun part ng judgment. Ano na lang pala yun, it's only a tournament. So, ngayon, if you are a national director, ang tanong, are you going to focus on the advocacy? If advocacy pala is not really the main core, or you just focus on the prototype of the Trump era? So, yan ang palagay ko. And nakakalungkot kasi instead of moving forward, parang bumabalik tayo ng backward, but with so much of pains and emotional hurts. Kasi I'm very sure na hindi lang yung mga taong in the future na mag-join ang masasaktan, kundi siguro yung mananalo na gaya kay Venezuela. I'm not sure. Kasi pwede din gawin nilang panalo para lang i-counterpart yung ano. But at the end of the day kasi this is a business organization. You have to generate profit for you to sustain your operation, considering that the owner, one of the shareholder is bankrupt, quote unquote, sa kanyang pinagmulan, 'di ba? So naging klaro sa lahat at naging nasorpresa ang karamihan na bigla sila parang may isang bumulaga na yung concept na yon hindi pala totoo. So this also made me realize na objectively speaking, yung pinagsasabi ni Uncle Nawat, no one can hate him because of what his preferences are. Yung pinagsasabi niya, he may be physically honest by telling it abruptly in front of the camera, but may point din siya. May point din siya, and to my personal objective today, unlike before, he even more sincere. Kasi sinasabi niya yung gusto niya. So wag ka lang umasa, ito talaga ang gusto ko. Ito talaga yung ano, which makes sense. Kasi how can you be inspired if you see someone na 69 years old? 'Di ba? Medyo nakakatakot nga kasi isipin mo na lang kung anong mangyari sa kanya. What if magkaroon siya ng sakit? 'Di ba? She will be vulnerable. Can she do traveling from one country to another country 24/7? What if you are a mother, you have 4 children? Syempre yung children mo, they also have their needs and all these things. So, lahat ng other elements na yon, I still believe na yung criteria nila before, yun pa rin yung criterion kukunin sa top 5 or sa top 3. So, sa konteksto nga ng Pilipinas, ang age 34 ni Taguig, medyo questionable pa yung si Taguig. So, parang ibabalik talaga tayo kay Baguio, kay Quezon Province, or even kay South California, North California. Ano ko lang yun na personal opinion. I agree doon sa sinabi mo. Naiintindihan ko din kung bakit ganito ang nangyayari. So medyo talagang, ang sabi ng gano'n, nalalaro talaga yung mga tao ngayon na sumusuporta dito sa Miss Universe. Kasi ayun nga, may lumabas na video. Pero kasi ito, sa paglabas ng video, meron naman silang inilabas din si Kun An. Ang sinasabi niya, this is malicious issue na parang hindi totoo to, biktima siya dito, kumbaga parang paninirang puri para sa Miss Universe, mga ganon. Ganon na yung lumalabas ngayon eh. And then, sabi niya manipulating, and may mga sinabi pa siyang mga term. Ikaw, after nang lumabas ng unang video, and then yung pangalawa, masasabi mo bang biktima dito si Kun An?
Honestly speaking, hindi ko pa nakikita yung pangalawang video. Pero kahit sabihin mong anong anggulo, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka talaga magduda. So yung doubt mo, the doubt is always there. And siguro they just need to prove it in Mexico kung ano ba talaga yung kanilang real score. Kaya lang kung publicity na naman yan na isa-sacrifice nila yung Mexico, hindi din maganda. Kaya ako, ang personal political advice ko sa mga national director, kung ano yung dating requirements, you stick on Doon sila that. mag-focus. Yeah. Ngayon, you can welcome yung mga iba-ibang plus size, mga married, mga overage, all this Trans women. criteria. Oo, pero at the end of the day, tama din yung sinabi ni Nepal. It's only for a show to make a statement, to be heard and be seen publicly. But at the end, talagang you know what are your limitations na hanggang dyan lang talaga. And remember what happened in 2018? They just gave a spotlight to Spain. Talagang it was made to make an impact, but they knew that they were afraid also that if Spain will make it, maybe maka-advance siya and then maging issue pa kung sabihin na hindi pinasok. So siguro kinat na nila as early as before. So, ganun lang yung nangyari. That's why pala, last season sa Nicaragua, ay sa El Salvador, there were many deserving candidates who were not included kasi the concept was to highlight those different, unique candidates. Para lang masabing we are inclusive, we are in the new era, and I agree doon. Ako kasi parang it's basically ako sa totoo lang, maganda naman talaga yung mga plano nila na parang mabigyan talaga ng highlights yung mga ipinapasok nila dito na exclusive na tinatawag or inclusive. So para sa akin, okay yan, wala namang problema. Kaya lang kasi, this is a Miss Universe. So hindi mo may iiwasan yung mga tao magtaka katulad niyan, married woman, tapos nandito ka sa Miss Universe. Kaya si Gloria Diaz, naiintindihan ko yung interview sa kanya na hindi niya naiuunawaan kung bakit halo-halo na dito sa Miss Universe. Hindi ngayon ang sinasabi naman ng iba dahil ngayon generation na kumbaga open sa lahat. Kung hindi gagawin ng Miss Universe to, babaksak ang Miss Universe talaga ng tuluyan. Kailangan nilang gumawa ng panibagong eksena. Pero kasi ako para sa akin, ang Miss Universe is Miss Universe already. Malaki na yung pundasyon niya sa mundo ng pageantry. And then I think malabo na darating siya sa babaksak. Ang kailangan lang nila dito ay i-level up yung pageant nila. So ngayon, itong mga pinasok nila dito, siguro maggawa sila ng sarili nilang pageant and then mas maganda na doon nila isama-sama lahat at ang panalo dito is may mananalo talaga. Hindi yung parang kawawa naman sila, isinama sila dito sa Miss Universe pagkatapos ang sasabihin ay wala naman pala sila chance sa manalo. So nandiyan lang sila for the publicity, nandiyan din sila sa benefit ng girl, kung ano yung mabibenefit nila kung sumali sila sa Miss Universe. Yes, win-win situation naman. But sabi nga ni Pasig, napakaswerte ko na nabigyan nila ako na uli ng highlights. Napakaswerte ko na ma-publish ako. Napakaswerte ko na isinali nila ako. Pero kasi, ang lahat ng sumasali sa Miss Universe ay pangarap ng maging isang Miss Universe. Hindi lang naman sila sumali dyan dahil gusto lang nila ma-publish. Hindi lang naman sila sumali dyan dahil sa experience. Nandiyan sila dahil gusto nilang maging isang Miss Universe. At nagbabakasakali yung luck na meron sila na, ano po yun, maipanalo nila ang koronang to. At
ano yun, for dream come true. So kung sasabihin natin na hindi sila mananalo, pwede sila sumali pero hindi sila mananalo, parang na rin natin silang inagawan ng pangarap o inalisan ng pangarap na andyan ka lang, makaka-join ka lang for the experience but you never win. So nakakalungkot isipin kasi lahat tayo may karapatan na ipanalo kung ano man yung ipinaglalaban natin. Ako bilang vlogger, karapatan ko na manalo bilang vlogger. So, ikaw bilang kung ano man yung ipinaglalaban mo sa buhay mo, karapatan mo yon, lahat tayo meron nun. So, ang maganda dito, iklaro nila. So, ngayon binawi nila eh. Hindi naman yan eh, ano lang yan, parang panira lang yan sa akin, pero inedit yung video, inedit yung ano. Paano kami maniniwala ngayon sa sinasabi mo na biktima ka dito? Ikaw ba nakikita mo biktima dito si Kutan? Well, number one, hindi ko pa nakikita yung video na pangalawa. Wala But naman I sila think, nilalabas eh. Wala sila nilalabas na video. Ano lang, parang may mga scenes one, parang ina-explain lang nila, ito yung totoong scene, ito yung inedit na video, andito ako nakaupo, dito siya. Walang video na lumabas na bago na ito yung totoo. So, isa yun sa mga questionable na parang kahit anong explain mo dyan eh, wala eh. But well, ang sinasabi nung iba, biktima kasi dito si Kunan sa mga maling gawain sa social media. well, number one, biktima talaga siya. Both the good and the bad side. The bad Exactly. side, it was towards against her. The good side, it was a publicity. Diba? Come to think of it, publicity pa rin yun. But somehow, that publicity really hurt so many people across the world. So, it really brought so much damage and so much impact to many national directors. Kasi if you are the franchise holder, syempre isipin mo din, syempre malulugi ka rin in your own country, lalo na kung tapos na, gaya kay Venezuela, tapos na sila. So, mahirap yon. It's a big collateral, it's a big damage, and I do not know. I do not know how to react that it is so much against for Kun-an. All I can say na may issue ang leadership niya kung bakit umabot sa puntong ganyan. Kasi kung walang ganyan sa loob, hindi din siguro yan magiging issue. Eh, alam mo naman sa negosyo, sa business, kung okay ang loob, bakit magkakaproblema sa labas? 'Di ba? Kaya lang, at the end of the day, ano lang yan natin, mga opinion. But even though it's only our opinion, I think many people have spoken from the time that it happened. So, ibig sabihin, may pinanggagalingan, may hugot ang mga nangyayari. At hindi natin pwedeng sabihin totoo at tama lahat, but for some instances, merong posibleng totoo doon, may posibleng hindi tayo naintindihan, but she or he engaged into that conversation. So yun yung nakakadurog ng ating mga puso, lalo na sa mga national directors and to those aspiring na candidates para sa mga susunod na edisyon. I agree doon sa sinabi mo. Ako kasi, sa totoo lang, tulad ng sinabi mo, biktima dito si Kunan. Biktima doon sa mga gawain dito sa social media na talaga namang hindi ko madali. Pero, good and bad side, it's a publicity. Tama yon. And then, ako, ang nakikita ko lang dito, siguro dapat mag-ingat siya sa mga sasabihin niya, mag-ingat siya sa mga ilalabas niya, kasi pwedeng gamitin to against sa kanya ng paulit-ulit. Kasi syempre, sabi mo nga, ang intention kasi ng ibang tao ay talagang pabaksakin siya ng bonggang-bongga. So ngayon, dapat lang talaga mag-ingat siya kasi hindi lahat ng sasabihin niya ay papabor ang lahat ng mga taong nasa paligid sa kanya.
So, maaaring gamitin to talaga again sa kanya at the end of the story. So, ang dapat niya lang gawin dyan siguro ay mas manahimik siya. Huwag muna siyang magsalita. So, kumuha sila ng spokesperson na kung ano yung mga sasabihin nila, dapat dadaan doon sa spokesperson na yon. At kung mag-meeting sila, siguro mas maganda, sila-sila na lang talaga. Yung tipong walang nakakaalam. Kasi, ayun nga, minsan kasi akala niya okay lang yung mga sinasabi niya, pero ang ending kasi, ayun din yung magiging dahilan kung bakit may masisira siya. So, ingat lang kay Kunan kasi yun lang. Kasi bago siya eh. Ako naman, sabi ko naman bago pa lang naman kasi si Kunan, dapat bigyan pa rin siya ng chance talaga na maipakita niya kung ano yung gusto niyang mangyari sa Miss Universe. Kasi kung bawat sasabihin niya na ito ang gusto kong mangyari ay kukontra ang lahat, talagang wala siyang ma-achieve kasi parang hindi pa man na ipapakita, ayaw na agad ng tao. But doon lang siguro mali lang yung word na ginamit na pwede silang sumali pero hindi sila mananalo. Siguro mas maganda ang sinabi niya na lang doon, pwede naman silang sumali pero maliit lang yung chance na mananalo sila. Kasi mas kapanipaniwala yun eh. Kung titignan mo na oo nga naman, ang isang overage, no age limit. Halimbawa, kung 50 years old na siya, syempre ang concern sa kanya yung health niya. Hindi naman po pwedeng papuyatin yun ng papuyatin yan at pagurin ng pagurin dahil sa mga activities sa Miss Universe. Ang isa din sa mga tinitignan ko, ang may asawa, hindi naman po pwedeng ipanalo na lang ng basta-basta ang isang may asawa. Paano niya matututukan yung pamilya niya? Mag-excuse siya ng 1 year? So, hindi din naman pwede sabihin natin yung single mom ay ipanalo ninyo ng bonggang-bongga. Kasi syempre may anak na kailangan tutukan. Depende sa sitwasyon. Depende sa status ng buhay ng kung sino man yung lumalaban na Miss Universe dito. But ando doon tayo na sana magkaroon lang ng equal process or equal na paghuhurado sa mga kandidata para at least makita talaga kung sino talaga ang kadapat na manalo. Yung transformation ng leader, maganda sana yun eh. Kung ipupush nila yon kasi dito nakikita yung pagiging empowered ng isang kandidata, dito nakikita yung galing ng kandidata, dito nakikita kung sino nga ba ang katapat-tapat manalo ng Miss Universe. Sana lang ang Miss Universe organization, huwag silang lumikis doon sa empowered women na tinatawag na real empowered women talaga, hindi yung parang nagsasabi sila na empowered kasi ang gusto namin mangyari para sa mga girls, pero wala naman tayong nakikitang power doon sa ipinapanalo nila. So, naniniwala naman ako, at the end of the story, ang bawat kandidata na sumasali sa Miss Universe ay may istorya, ay meron silang ipinaglalaban. At sana yun yung ma-highlight sa kandidata. At dito sa Miss Universe Philippines, maraming magagaling, maraming masasabi natin na pwede. Ba't ikaw, tingin mo, sa ano ni Kunhan, sa era ni Kunhan, kaya ba natin talagang manalo ng Miss Universe? Opinion mo doon? Before anything else, if someone is listening or watching us right now, siguro Sam, Bruces, at saka and myself, we are willing to volunteer ourselves to help Kun An or the MU in one way or the other on how they can be more strategic when it comes to communication and publicity. Kasi it's always important that as business owners, you also have stakeholders who are directly and grounded to what is the opinion of the general crowd. Because at any rate, you need to have the 360 degrees feedback. And we are always confident, some Bruces and I, we are always open to volunteer and to help. Diba? If it's for the global peace and development, why not? Okay. So going back doon sa katanungan mo, it's always possible, but from the time that Kun An took over, parang one thing I observed from 2020,
at the height of pandemic, when the new owner or the new franchisor took over of the MUPH, they always wanted to send a very unique story or a very unique delegate. Maganda yon. Kaya lang, in the process, they also have forgotten to put the basic premium on the real prototype. Nawala tayo sa prototype. Pero yung mga backstory, magaganda. But in the last 3 years, we also realized that the backstory never pushed to the top 5. Right? Yung dito naman sa case ni Pasay, si Celeste, nagkulang naman sa advocacy and sa spotlighting ng kanyang mga ginagawa. Na-focus lang on the physical aspect. So, I think marketing and publicity or the PR, kasi you have to package the candidate equivocally and perfectly, absolutely, to the international consumption. Right? Sabi ko nga, I was talking to you last few months ago, what we think is beautiful and absolutely perfect may not be the preference of the international crowd. Kasi it's only the Filipinos who can appreciate because we knew it publicly, what's the origin, ano ang pinanggagalingan, ano ang pinaghuhugutan. But yung international community, hindi nila maintindihan. So, ang conclusion, after 3 years, we realize na we need to send someone based on the prototype and based on the international acceptance. Kasi pwedeng maganda sa pananaw mo, pero hindi internationally acceptable. So, it's really a problem. So, dapat meron kang international acceptance. Kaya siguro ang maganda niyan, hindi lang yung popular voting, voting also from the other nationals. Diba? I do not know kung paano yan gagawin. Kasi yung opinion ng taga-Europe, opinion ng taga-Mexico, opinion ng taga let's say Africa. Naalala ko, Madam Stella, talagang she has an eye, maybe because she was a Colombian. Diba? They always question, I remember before, there was an issue why they keep on repeating and repeating, considering that we have outstanding Filipino makers or designers, right? Pero na-realize ko din na baka yung international acceptance, iba pa rin ng ginagawa ng nandoon. Kasi before it was an issue. Tingnan mo, di ba? Kasi mga subok na, why will you risk if you know na yun naman talaga yung kailangan? Pwede kasing sabihin, they wanted to highlight the creativity of your local manufacturers, mga kung ano-anong native, mga locals. But that's only for a show. Gaya ni Vietnam, si Thailand, that's only for that purpose. But when it comes to winning, that's also a different perspective. And you look it in the international acceptance na yung gusto nila internationally, at the same time, they will make money. Kasi pwedeng maganda yung story, maganda yung pero hindi ito commercial, hindi ito papatok, walang nag-pledge. Kaya ang tingin ko din dyan, yung mga sponsors, the major sponsors, they can make or break the chances of the delegates. Kasi they are the one who are willing to give money. But to pay, okay, I'll get that. I'm willing to give how many millions, right? Ako, naniniwala naman ako na kaya natin manalo sa Miss Universe sa era ni Kun-an o JKM. Naniniwala ako. But have to understand lang sa mga national director o sa national director natin na dapat maintindihan lang kung ano yung eksaktong hinahanap nila sa isang kandidata.
Kasi kung ipipilit natin, halimbawa, magpadala tayo ng ganito, hindi naman nila hinahanap yung ganito, mababaliwala lang yung kandidata natin kahit ano pang galing ng kandidata natin. At the same time, syempre, sana as long as possible, sa mapipili nilang kandidata ay nandoon pa rin na maipapackage natin ang Pilipinas ng bonggang-bongga. So, katulad ng ginawa ni Michelle din nung nakaraang taon. Hindi man siya nanalo, pero at the end of the story, panalo siya sa puso ng mga Pinoy dahil naipakita niya yung galing, yung kakayahan ng isang Pilipina pagdating sa international stage. So sana ganun din yung makuha natin. Not only dahil popular siya, not only dahil naku maraming sumusuporta sa kanya, maganda ang kwento niya, but wag sanang makalimutan yung sincerity sa puso ng pagka-Pilipino ng kandidata. At pumupunta siya doon hindi para sa sarili niya, kundi para sa Pilipinas. So yun lang. And then at the same time na makipagsabayan, kayang makipagsabayan sa lahat ng country na lumalaban sa Miss Universe. Then, pwede tayo manalo ng Miss Universe ulit. So yun lang yung akin. Ako naniniwala naman ako na walang imposible. Lagi kong sinasabi dito sa channel ko, walang imposible sa itaas. At malakas yung paniniwala ko na sa Miss Grand, sa Miss World, sa Miss Universe either, na kaya nating manalo kahit sa ang international pageant. Basta nandoon lang, maipapakita yung galing ng Pilipina. So yun. Ganun lang kasimple. Maaaring maraming pagbabagong nagaganap dito sa Miss Universe, maraming mga pangyayaring nagaganap na hindi natin naiintindihan na ang piling natin o agrabyado tayo dyan o piling natin nadadaya tayo dyan. Piling lang natin yon. Pero kung talagang naniniwala tayo na magaling ang kandidata natin, manalo man siya o hindi, ibibigay mo yung honor sa kanya. So, maaaring better luck next time. At the same time, sabi nga ni Gloria Diaz, huwag natin kakalimutan na it's about the destiny of girl. So yon. So maraming pagbabagong nagaganap sa Miss Universe pero sana mag-focus pa rin tayo doon sa sino nga ba ang dapat natin ipadala. Ikaw ba, Sir Reyno, sa mga nakikita mo dito sa mga kandidata natin, may nakikita ka ba na, wow, pwede to, isa na lang? Actually, based on the presentation, nakita ko si Baguio. Baguio really stood out. And I also appreciate North California. Is it North or South? California. And then I also like Taguig. I think Taguig really resonate. Kaya lang ang issue ko ngayon after that video, yung age niya, 34, malayo sa 30, at least sana 30. Parang based on that video leak na nangyari, dapat until age 30 lang or 29, but not 34 siguro. And then many people appreciate Atisa. I think maganda yung kanyang backstory. Kaya lang medyo hindi ko na-appreciate yung kanyang styling during the press presentation. But so far, these are my candidates. Honestly speaking, nothing to do against inclusivity. I don't think that based dyan sa narinig natin, we are ready to send a black delegate or a half African. Sorry to say that. Yeah, parang malabo siya, even though I know we wanted to celebrate inclusivity and diversity as a nation, but of what happened, we have to think kasi who will stand out in Mexico, which is a Latin state. So, pwede din to si Rizal. Rizal is also very charming. I do not know if her height will be a limitation, but she's very conversant kasi. She is very articulate and very eloquent. Baguio, I do not know yung kanyang articulation, but based on her styling and movements, I would say that she is one of the top two who stood out
during the press presentation. I really like her style and vibe. She's very vibrant. Yung ibang candidates, they are also okay. Kaya lang, dapat kasi you are both okay in the screen and okay in person. Parang naglalakad ka lang, meron na dapat na X factor. I wanted to believe on that aspect. When you look for someone, you do not need to cultivate kasi vloggers can always talk about them because they know them. But ako, I do not know them. My judgment is based on what I see, right? So yun lang. At Lisa is maybe top 3, top 4. But yung styling niya, parang there's no extraordinary. I found it very plain, and yung styling ni Baguio kunin niya, siguro it will be a good package. I knew that she's very, she's very good. She has a very good narrative. She has a very good story. It's just that yung styling has to stand out in Mexico. Kasi dapat ang mindset mo Mexico na, not in Manila. You have your mindset should be Mexico. Even in your styling, yung damit, dapat ano na, kasi yun na, it's given, it's Mexico. Exactly. So, malalaman natin yan. Siyempre, nagsisimula pa lang naman ang kanilang bakbakan dito sa Miss Universe Philippines at marami pa tayong madidiscover sa ibang kandidata na hindi pa natin talaga natututukan ng bonggang-bongga. But, magkakaalaman yan sa mga darating na mga challenge nila, sa mga darating na mga laro dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, maraming salamat sa iyo, Sir Reynold, sa time mo na ibinigay dito sa channel ko. Baka may gusto kang sabihin o saan mo silang pwedeng paunlakan at saan kanila mapapanood? Yes, actually, I just wanted to send the message of, inclusion and equality among all. March is a celebration of women empowerment, and dapat sana this time we are talking about good things coming from the MU, who symbolizes the advocacy platform for women empowerment. But sadly, there are some miscommunication and misinformation. So I hope that all our viewers will promote peace and, no bashing, no hating online. And siguro Sam, if you may, I hope that they can also follow my channel in IPDCA News Channel. It's not about pageant, it's about peace and development if they want additional knowledge and information around the world. Oh. Ayun. Thank you very much for your time and for the invitation. Saan kanila pwedeng i-follow sa Facebook, Instagram, or ano? Baka naman pwede mo silang maimbitahan. Yeah, the link here below. I'll give you the link so they can follow me, and hopefully I can also be friends with them. To all your millions of followers across the world. Mabuhay ka, Sam Brusas. Isa kang alamat ng Pilipinas. Yeah. Nakakaloka naman yung alamat. But thank you so much from you. So, isang yung karangalan sa akin na may honor nung mga ganitong sinasabi na parang hindi ko naman nakikita talaga sa sarili ko. I just, nagpapakatotoo lang ako ng bonggang-bongga. So, ano yung nakikita mo, yun na talaga yun. So, yun. So, maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat. Sir Reynold, sana ka uli dito sa akin, maka-guest ka uli pag may time ka. Alam kong busy ka sa mga ginagawa mo. Sana paunlakan uli kita sa mga susunod na panahon. So, yun. So, maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you, guys. Sam, thank you. Thank you. Ang galing naman. Patapos na.